Ma, bilhan mo ako nito. Ma, kailangan ko nito. Ma, may ekstrang pera ka ba? Kailangan kasi naming bilhin ito. Familiar ka ba sa mga linyang ito? Ito lang naman 'di ba yung kadalasang sinasabi mo sa mama mo noon? Yung halos lahat ng gusto mong bilhin at hilingin ay nabibigay sa'yo ng mama mo nang walang pag-aalinlangan. Yung kahit sa hirap ng buhay noon, hindi nila ipaparamdam sa'yo na merong pagkukulang. Yung kahit sa hirap ng buhay, nagagawan nila ng paraan para maibigay nila yung gusto mo. Ganyan lang naman si mama ko nung araw. Yung kahit magkanda utang-utang na si mama para lamang maibigay yung mga pangangailangan namin sa araw-araw. Naalala ko nga noon, kahit umulan o uminit, patuloy pa rin si mama sa paglalako ng kanyang mga panindang kakanin para lamang may pangbaon kami sa eskwela. Alam niyo ba? Marami silang gustong bilhin na hindi nila binili para lang mabili yung mga gusto mo. Marami siyang sinakripisyo para mabigyan ka ng magandang buhay. Kahit nga siguro underwear lang hindi niya mabili noon. Kasi mas gugustuhin niyang ikaw muna yung bilhan ng underwear kaysa sa sarili niya. Yung hindi nga siya makabili ng mga pampaganda niya dahil mas uunahin kanyang bilhan ng pampaganda. Kasi nga alam niya ikaw ay nagdadalaga na. Yung para sa kanya, hindi importante ang mga material na bagay noon. Dahil para sa kanya, wala nang mas ikakasaya pa na makita yung mga anak niya na masaya. Yung kaya niyang isantabi yung sarili niyang kaligayahan para sa mga anak niya. Grabe talaga yung pagmamahal at sakripisyo ng mga nanay natin noon, no? Lahat ng yun ay nakita ko. Kaya sinabi ko sa sarili ko noon na kapag ako na ay sumweldo, ako naman yung magbibigay sa kanya ng mga bagay na hindi niya kayang mabili noon. Sobrang hirap talaga ng buhay namin noon. Kaya ngayon na may kakayahan na akong kumita, deserve nilang maranasan lahat ng bagay na hindi pinagkaloob sa kanila noon. Kahit sa simpleng paraan lang na mapasaya ko sila, na alam kong kaya ko rin namang ibigay. Katulad na lang ng salamin na ito ni mama na lumang-luma na at sirang-sira na. Kaya kahit simple lang itong salamin na binili ko kay mama at hindi kamahalan katulad ng iba, basta ang alam ko ay napasaya ko si mama. Katulad kung gaano ako kasaya nung naibigay niya lahat ng mga kagustuhan ko rin noon. Alam kong sobrang liit lang ng halaga nito at alam kong kaya-kaya nyo ring bilhin ito. Pero para sa mga katulad namin na danas talaga yung hirap ng buhay, ay malaking bagay na ito. Yung mapasaya natin yung nanay natin sa simpleng paraan lang, ay malaking bagay na rin para sa kanila yon. Dito nga ay pinapili ko si mama ng mga gusto niyang bilhing blouse at t-shirts. Alam nyo, sa mga oras na to, sobrang saya talaga ng puso ko. Naalala ko lang kasi dati noon, na kapag may sobra si mama, dinadala kami noon sa Tiangge para mamili ng mga ukay-ukay. Ukay-ukay lang din kasi talaga yung kaya ni mamang bilhin sa amin noon. Pero alam nyo, kahit ukay-ukay lang yon, sobrang saya na talaga namin dahil may bago kaming mga damit. At dahil sa mga hindi ko makakalimutang simpleng saya na naramdaman ko noon, ay hindi ko rin ipagkakait kay mama yung mga saya na pwede niyang maramdaman na ngayon. Kaya para sa mga anak ngayon na nanonood ng videong ito, kung meron man kayong kakayahang mapasaya yung mga mama nyo, ay gawin nyo na habang andyan pa sila. Dahil kahit sa mga simpleng bagay na pwede nyong maibigay sa kanila, ay isa yan sa pagpapakita na sobrang na-appreciate nyo lahat ng mga sakripisyo nila sa inyo noon. Hindi sa pinipilit ko kayong magbigay sa mga magulang nyo. Alam ko, hindi utang na loob ng magulang sa anak kung sila ay nagbibigay ng kanilang kinita. Pero yung mga anak, dapat rin talaga kayong magbigay dahil ang binigay mong pera sa yung mga magulang, ito ay pagpapakita mo ng yung pagpapahalaga, paggalang at pagpapasalamat mo sa kanila dahil sa ginawa nilang sakripisyo sa iyo noong panahong ikaw ay bata pa.